Magandang araw po, Sir Jess. At sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ako nga po pala si Mentong. At katulad po ng ibang nagbahagi ng kanilang mga kwento sa inyo pong channel, ay meron po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa mundo at misteryo ng kababalaghan. At upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat, narito po ang umpisa ng aking kwento. Nangyari po ito, Sir Jess, taong 1980, sa lugar ng Iloilo. Hindi ko na lamang po, Sir Jess, babanggitin ang eksaktong lugar dahil, Sir Jess, sadyang matatapang ang mga tao doon, Sir Jess. Minsan pong naimbitahan sa isang piyestahan sa isang baryo ng isa sa kanilang kakilala, itong si Mang Roger, isa pong mamang mahilig mag-alaga ng mga manok panabong at mahilig din siyang magsabong kasama ang kanyang dalawang mga anak na pawang mga dalaga at dalawang mga kumparing katulad din niyang mahihilig sa sabong na sina Mang Ensyong at Mang Bruno. Ay walang pagdadalawang isip silang pumaroon sa naturang piyestahan sa baryong yon. At dahil sa piyestahan ang kanilang dadaluhan, kung kaya't matik na merong magaganap doon na salpukan, tupada o sabong. Kung kaya't nagkanya-kanya silang tatlong nagdala ng perang pamusta, lalo na ng tig-iisang mga maaasahan at magagaling na mga manok panabong. Bitbit ni Mang Roger, Sir Jess, ang isang manok panabong na isang binabaing dalusapi at kanyang inilagay sa isang bayong. At ganoon din ang kay Mang Ensyong, isang mayahin naman ang kanyang dinala at isang ugis naman na 3 times winner na. At ipinagmamalaki sa kanila ni Mang Bruno ang kanyang naisip na dalhin para sa nasabing magaganap na sabong sa pistahan sa baryo. Ganoon din ang dalang manok panabong nila Mang Roger at Mang Ensyong. Makailang beses nang nanalo ang mga ito at masasabing mga ganador ang mga manok na panabong na kanilang mga dala. Sa kabilang baryo pa ang pistahang kanilang pupuntahan at kinakailangan pa nilang dumaan sa isang baryo bago makarating doon. Kung kaya't maaga silang nagplanong umalis papunta sa nasabing baryo. At pagkarating nila sa nasabing baryo, ay inaya sila ng kanilang kakilalang kumain na muna bago sila mag-umpisang pumuntang sabungan. At dahil sa medyo ginutom sila, dahil sa kanilang ginawang paglalakad mula sa kanilang baryo, kung kaya't nagkaisa na silang tatlo na pagbigyan ng alok sa kanila ng kanilang kakilalang nag-anyaya sa kanila doon. Pagbungad nila sa mesang nasa kusina, ay halos tumulo ang kanilang mga sipon at laway sa dami ng mga lutong karne o handang nakapatong sa mesa. Iba't ibang putahing mga handa ang kanilang mga nakita doon, katulad na lamang ng apritada, kaldereta at mayapot na dinuguan at iba pa ang kanilang mga nakita doon. Tuwang-tuwa pa ang isa sa kanyang mga anak na dalaga nang makita nito ang naturang dinuguan dahil sa isa yon sa kanyang paboritong ulam. Sige na mga pare, kumain na muna kayo at wag na kayong mahihiya pa. Ha 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 ha. Mahirap pare ang pumuntang sabungan na walang laman ng tiyan. Hehehehe. Medyo malat ang boses na pagkakawika at alok sa kanila ng kanilang kakilalang nag-anyaya sa kanila doon. At yun na nga ang kanilang ginawa. Isa-isa na nga silang naupo sa mga upuang nakaabang na at sadyang inilaan para sa kanila. Nagsandok ng kanin sa bawat pinggang nasa kanilang harapan. At pagkatapos nilang malagyan ng mga kanin ang kanilang mga pinggan, ay marahan silang sumandok ng ulam sa mga putahing nasa gitna ng mesa. Ninanamnam na nila ang lasa ng magkahalong ulam at kanin sa kanilang mga bibig
nang may maaramdamang kakaiba si Mang Roger sa putahing dinuguang. Kasalukuyan ng kanyang inunguya sa kanyang bibig, may naramdaman siyang parang medyo matigas ang lamang loob na inilagay o inihalo sa dinuguan. At parang isa itong buto. At dahil sa nagkataong wala doon sa kusina ang kanilang kakilalang nag-aanyaya sa kanila, kung kaya't mabilis niya itong iniluwa mula sa kanyang bibig at sinalo ng kanyang isang palad. Paring Roger, anong problema? Tanong sa kanya ng kanyang kumparing nasa kanyang tabi na si Mang Ensyong. Pare, tingnan nyo, daliri. Daliri ng sanggula ang lahok sa dinuguang ito. Halos pare-pareho silang nakaramdam ng kilabot at kamuntik-muntikan pa silang mapamura at mapasigaw, Sir Jess, matapos nilang iluwa lahat ng kani-kanilang mga kinain sa labas ng bahay ng kanilang kakilalang yon, sa medyo mapuno at madamong parte sa gilid ng kabahayan. Dahil doon ay nagpasya na lamang silang wag nang ituloy pa ang kumain at nag-isip na lamang sila ng palusot at wag nang ipahalata sa taong nag-anyaya sa kanila sa pistahang iyon ang kanilang mga nasaksihan. Mga pare, tapos na ba kayong kumain? Bakit tila parang walang bawas ang mga lutong ulam? Nagtatakang tanong sa kanila ng taong nag-anyaya sa kanila doon. Kuan pare, kasi ano nga ba ito? Pare, natatakam lamang kami sa unang tingin. Sa mga handang karne, ang kaso, binawal na pala sa amin ng doktor ang kumain ng sobrang karne. Kaya kaunti na lamang ang aming kinain. Magkalaman lamang ba pare ang aming mga tiyan? Ang pagsisinungaling ni Mang Roger sa kanya. Ganoon ba, mga pare? Teka, yung dalawang anak mong mga dalaga, bakit parang namumutla at parang hindi sila kumain? Ang tanong pang muli nito sa kanya. Ay nako pare, mahina sa karne ang mga yan. Sa gulay ang mga yan malalakas. Paano pare? Salamat sa mga handa. Happy Fiesta pare. Sabik na kaming pumuntang sabungan. Dahil yun talaga pare ang pinakang sadya namin dito. Sasama ka ba pare? Tayo na. Nakangising tanong sa kanya ni Mang Roger. Sige lang pare. Hindi kasi ako mahilig sa sabong. Pero kung sakasakaling magutom kayo at gusto niyong kumain uli, balik lamang kayo dito ha. Ang muli pang sabi nito sa kanila. Salamat pare. Babalik kami upang muling kumain pag kami ay nakaramdam ng kaunting gutom. Paano pare? Aalis na kami at pupunta na kaming sabungan. Malapit na naman dito sa inyo ang sabungan, di ba? Maraming salamat ulit pare. Pagkatapos na sabihin yun ni Mang Roger sa kanya, ay dali-dali na silang naghanda at bitbit ang kanilang mga panabong at kanilang iniwang kunot ang noo. At parang nagtataka at nanghihinayang ang taong nag-anyaya sa kanila doon. Binaybay nila ang daan kung saan malinaw nilang naririnig ang ingay ng sabungan. Kakaiba rin ang mga titig sa kanila ng bawat mga taong kanilang nakakasalubong sa daan. Parang Roger, alam mo na ba ang nasa isip ko? Kinakabahang tanong ni Mang Bruno kay Mang Roger. Oo pare. Nasa baryo ata tayo ng mga aswang. Sagot sa kanya ni Mang Roger. Kung ganoon pare, bumalik na tayo sa ating baryo. Baka abutan pa tayo ng gabi rito. Delikado. Nag-aalalang wika naman ni Mang Ensyong. Ay nako mga pare, tama kayo. Kaya lamang naito na tayo. Huwag na lamang nating ipahalata sa kanila. At mag-asta na lamang tayong walang alam sa kanila. Mga anak, makinig kayo. Mauna na kayong umuwi sa atin habang maaga pa. At gusto ko munang makita kung papaano makipagsabong ang mga aswang. Mabilis naman siyang sinunod ng kanyang dalawang mga dalagang mga anak.
At pagkatapos, Sir Jess, ay nagpatuloy na silang tatlong pumuntang sa bungan upang kanilang masubukan doon ang kanilang mga pambatong mga panabong. Kahit pa'y ang totoo, Sir Jess, kabado na ang bawat isa sa kanila. At nang kanilang marating na nga ang sabungan, ay bigla na lamang tumahimik ang lahat ng mga magsasabong o mga tao nga ba o mga aswang na naroroon. Ang lahat ng mga ito'y nasa iisang direksyon lang, nakatingin sa direksyon nilang tatlo. Halos mapaihi na noon, Sir Jess, sila Mang Roger, dahil talagang sadyang kakaiba kung tumitig ang mga ito. Pailalim sila kung tumitig o tumingin, at natatakam kung sila'y titingnan. Tahimik na parang may dumaang anghel sa paligid. Ngunit binasag yon ni Mang Roger nang sabihin niyang, magandang araw po at masayang piyesta po sa inyong lahat. Nais lamang po naming itapat sa inyong mga panabong itong aming mga dalang pambato. Pambasag na wika ni Mang Roger. Mabilis ngunit pulido ang bawat kilos na nilapitan siya ng sentensyador. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang dalang panabong na nasa kanyang bayong. Hinimas-himas ang balahibo ng kanyang dalang binabaing dalusapi at tinangtya ang bigat nito. Pagkatapos ay inilandas ng sentensyador ang kanyang paningin sa isang matandang may mahabang kulot-kuloting buhok at medyo kulubot na talaga ang balat, at may nakaipit na sigarilyo sa kanyang makapal na labi at may hawak na isang alimbuyuging panabong. Ngumisi ito sa sentensyador na parang alam na niya ang ibig sabihin nito. Natutuwa kami mga tiyong dahil hindi namin inaasahang may mga taong katulad niyong makikipagsabong dito sa aming baryo. Sige, ang panabong ni Tatang Baltasar ang sa tingin ko'y nababagay sa inyong panabong na isang binabaing dalusapi. Iyon ay kung papayag ka, Chong, ang mahinang pagkakasabi sa kanya ng sentensyador o kay Mang Roger. At pagkatapos ay itinuro sa kanya ng sentensyador ang direksyon ng matandang nasa gilid ng ruweda, nakapwesto at merong hawak na isang alimbuyuging panabong at merong dalawang lalaking nasa kanyang likuran. Marahil ay isa doon ay ang kanyang magtatari. Maximo, pumarito ka. Ang tawag ng sentensyador sa isang lalaking may suot na belt bag, at pagkalapit nito sa kanya nag-uwi ka sa kanya ang sentensyador ng, mga tiyong, siya si Maximo. Isa siyang magaling na magtatari dito sa aming mismong baryo, at siya ang magtatari sa inyong mga panabong. Pero, iyon ay kung papayag kayo. Mahirap na kasi, at baka isipin niyong dayain namin kayo. May diin at makahulugang wika sa kanila ng nasabing sentensyador. Sige lang. Okay na sa amin na siya ang magiging magtatari sa aming mga panabong. Malaki naman kasi ang tiwala namin sa abilidad ng aming mga panabong. Sagot naman sa kanya ni Mang Roger, na siya namang pagsang-ayon ni Mang Ensyong at Mang Bruno. Kung ganoon mga tiyong, sige, umpisahan nyo ng tarian ng inyong mga panabong at ihanda na rin ninyo ang perang inyong ipupusta. Ang wika pang muli ng nasabing sentensyador sa kanila, at doon lang muling nagsimulang magsigawan at naghiyawan ang mga aswang na nagpapanggap lamang na mga tao na nasa labas ng sabungan, nagawa sa sinaunang sabungang kalimitang makikita sa mga liblib na lugar o baryo. Pabilog ang mga bakod na nagsisilbing harang, walang bubong, at ang nagsisilbing bubong ay ang mga dahon ng malalaking punong talisay, malayo at may ilang distansya sa mga kabahayan ng baryo, hanggang sa nag-umpisa na ngang tinarian ng magtataring si Mang Maximo ang kanilang panabong na isang binabaing dalusapi, at ganoon din ang kanilang nakitang ginawa sa kabilang panig. Abalang-abala sa pagsipat ng tari ang magtatari ng matandang si Mang Baltasar. Ngunit nang aksidenteng mapadako sa kanila ang tingin ni Mang Roger, ay may napansin lamang siya at nakitang kakaibang ginawa ng matanda sa kanyang alimbuyuging panabong. Dahil, Sir Jess, nakita niya itong pinainom ng kanyang laway ang kanyang alimbuyugin
sa paraang ipinasok nito ang nakasaradong tuka ng alimbuyugin sa kanyang bibig. Hindi lamang yun, Sir Jess. Nakita pa niya itong parang merong isinusubong pilit at ipinapakain sa kanyang alimbuyugin. Hindi niya ito masyadong nakita, ngunit parang kulay puti ito at pino. Para itong kiniskis na isang bagay. Hindi na lamang ito binigyang pansin pa ni Mang Roger at inisip niyang baka pagkain lamang yon na karaniwang ipinapakain ng isang magsasabong sa kanyang alagang panabong. Hanggang sa matapos na ngang makompleto ang pusta para sa dalawang magkatunggaling panabong, ay pinagharap na sila ng sentensyador sa gitnang bahagi ng ruweda. Aminado silang tatlong nakakaramdam sila ng matinding kaba dahil sa medyo mabalasik at agresibo din kung titingnan ang alimbuyugin ng matandang si Mang Baltasar. Nagpupumiglas itong pilit sa kamay ng matandang, parang gusto na nitong atakihin ang binabaing dalusaping kasalukuyan ng hawak nang naglalakad papuntang gitnang bahagi ng ruwedang si Mang Roger. Hindi pa man ito isinasabak sa laban, ay pansinan ni Mang Roger na parang kakaiba ang inaasal ng kanyang dalusapi, para kasing hinihingal na ito at makikitang katulad nilang tatlong kinakabahan na rin ito para sa magaganap na laban. Dahilan yon, Sir Jess, upang makaramdam si Mang Roger ng biglaang pagdagundong ng kanyang dibdib, dahil noon lang naging ganoon ang inasal ng kanyang dalusaping yon, para kasi itong takot na takot sa alimbuyugin. Kalma lang, kaya mo yan, sisiw lang yan kung ikukumpara sa mga naunang tinalo mo. Pabulong pa niyang wika sa kanyang dalusapi. Nakahanda na ba kayong dalawang bitawan ng inyong mga panabong? Tanong sa kanila ng sentensyador nang silang dalawa ay tuluyan nang magkaharap sa gitna ng ruweda. Nakita pa ni Mang Roger na pangisi-ngisi pa ang matanda habang panay ang punas nito ng kanyang laway sa gilid ng kanyang bibig, hanggang sa matapos na nga nilang alisin ang kaluban ng bawat tari, ay inumpisahan na nga nila itong pinagharap at magkasabay na ibinaba at binitawan. Pumanat kaagad, Sir Jess, ng pagpalo ang alimbuyugin sa nasabing dalusapi. Tumalasik ang dalusapi. Muli pa sana itong papaluin ng alimbuyugin sa kanyang kilikili. Ngunit sa pag-atake niya'y bigla na lamang pumailalim sa kanya at sumilong sa kanya ang dalusapi. Sinamantala yun ng dalusapi. Tumalon ito at iniangat ang kanyang paang may nakakabit na tari. Ipinalo niya ito ng ipinalo sa alimbuyugin. Ngunit, Sir Jess, mabilis itong naiwasan ng alimbuyugin. Hiyawa na, Sir Jess, ang lahat ng mga aswang na nagpapanggap na tao. Sa kanilang mga nasasaksihan, naglaglagan ang mga balahibo ng alimbuyugin nang ito'y madaplisan ng tari galing sa dalusapi. Muli na namang umarangkada ng sunod-sunod at walang palyang pag-atake at pagpalo ang alimbuyugin sa dalusapi. Ngunit hindi nagpahuli at nagpadaig sa kanya ang dalusapi. Tumuka-tuka muna ito sa lupang nagsisilbing sahig ng sabungan. Bago nito, sinalubong ang papasagod na alimbuyugin sa ere. Isang malakas na pagpalo ang pinakawalan at ibinigay ng dalusapi sa alimbuyugin. Bagsak ito, Sir Jess, sa lupa at naiwan sa ere ang dalusapi. Manghang-mangha ang lahat sa ipinakikitang galing ng dalusapi, lalong-lalo na si Mang Roger at ang kanyang dalawang kaibigan, sapagkat maging siya may hindi niya alam kung saan galing ang kakaiba at bagong taktika sa pakikipagdigma ang ipinakita ng kanyang binabaing dalusapi. Siguro naisip niyang dahil yun sa mga naunang nakalaban niya, kung kaya naging maingat na ito sa bawat kilos at paraan ng pag-atake. Iba naman yun sa reaksyon ng sentensyador at ng matandang si Mang Baltasar, dahil sa kabila ng ipinakikitang galing ng dalusapi sa pakikipagdigmay, parang hindi ito apektado doon. Kalmado lamang ito, Sir Jess.
nang biglang muling tumayo ang alimbuyugin upang muling umatake sa nasabing dalusapi. Ngunit ng puntong yun, Sir Jess, ay parang meron nang nagbago. Sa kilos nito, bumagal na ito at parang pagewang-gewang na parang meron na itong tama ng tari sa kanyang katawan galing sa tari ng binabaing dalusapi. Ganoon pa may, pinilit nitong muling umatake sa dalusaping humihingal na, ngunit matikas pa rin ito kung titingnan at parang walang tinamong saksak sa kanyang katawan. Papalapit na ito, Sir Jess, ng papalapit sa dalusapi at nakahanda na rin ang dalusapi upang sana'y wakasan na ang buhay ng alimbuyugin nang sa hindi maipaliwanag, Sir Jess. Nang bigla-bigla na lamang natigilan sa kanyang gagawin sanang pagsalubong at pag-atake sa alimbuyugin ang dalusapi. Bigla itong natigilan na parang kung ito'y ilalarawan, Sir Jess, ay parang natulala na ito. Halos maglupasay si Mang Roger sa sahig ng sabungan nang makita nilang hindi na sumasalubong ng pag-atake ang kanyang dalusapi sa naturang alimbuyugin. Sinamantala naman yun ng alimbuyugin may maiitim na bilugang mga mata at balahibong matingkad na kulay pula at itim. Kinikigan ng kinikigan niya ang nasabing dalusapi, sunod-sunod at walang humpay. Paghiwalayin mo sila! Paghiwalayin mo! Bilis! At pagkatapos ay pagharapin mo ulit sila! Dalian mo! Ang maotoridad at nag-aalalang utos ni Mang Roger sa sentensyador. Mabilis naman yung ginawa ng sentensyador. Ngunit nang pinagharap niya ang mga ito ay naging huli na, Sir Jess, ang lahat para sa nasabing dalusapi. Dahil, Sir Jess, meron na itong iniluwang namumuong dugo sa kanyang nakabukang tuka. Basang-basa na ng dugo ang kanyang balahibo dahil sa tama ng tari at paunti-unti nang lumuyloy ang kanyang ulo. Naideklara na ngang panalo ang alimbuyugin ni Mang Baltasar at nagbunyi at nagsigawan ang lahat ng mga pumusta sa nasabing alimbuyugin ng matandang si Mang Baltasar. Nanlambot naman ang tuhod ni Mang Ensyong at Mang Bruno, lalong-lalo na si Mang Roger. Sinuri nila ang katawan ng walang buhay na dalusapi. Tabtad ito ng tama ng tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit ang alimbuyugin, Sir Jess, ay iisa lang ang tinamo nitong sugat galing sa tari ng dalusapi at daplis pa yon sa katawan ng alimbuyugin. Nagkaroon ng agam-agam o kutob sila Mang Roger na baka dinaya ng magtataring si Maximo ang pagkakakabit ng tari sa kanilang dalusapi. Kung kaya't, sandali, meron pa kaming 2 panabong. Ganoon din ang perang pamusta. Pinaghandaan talaga namin ang piyestang ito. Pasigaw na pagkakasabi ni Mang Roger sa sentensyador ng sabungan habang iniaabot na nito ang bihag na dalusapi kay Mang Baltasar. Ano po ang gusto niyang mangyari, mga chong? Tanong ng sentensyador sa kanila. Kami na ang magtataris sa aming 2 panabong. At ang gusto namin, yang panabong mo, Tatang Baltasar, ang iharap mo sa isa man sa aming panabong. Medyo pikong pagkakasabi ni Mang Roger sa kanila. Mga chong, yun po ay nakadepende kay Tatang Baltasar kung papayag siya sa gusto niyong mangyari o hindi. Sagot pa ng sentensyador sa kanila. Bilang mga bisita o panauhin sa aming baryo sa kapistahang ito, ay pumapayag ako. Hala, sige, tarihan niyo ang inyong 2 panabong. Alinman sa 2 yan ang mauna, ay nakahanda akong muling iharap ang aking alimbuyugin. May lamang pagkakasambit sa kanila ng matandang si Mang Baltasar habang makikitang matatalim ang mga titig sa kanila ng mga nagpapanggap na tao sa labas ng sabungan na parang natatakam sa kanila ang mga ito. Minsan pa nilang nakitang dinilaan ni Tatang Baltasar ang dugong inilalabas sa katawan ng walang buhay na dalusaping kanilang naging bihag. Sige na, mga chong,
Tarian nyo na ang dalawa nyong natitirang panabong. Wika ng sentensyador sa kanila at gamit ang mga taring ipinahiram sa kanila ng magtataring nagngangalang si Maximo ay si Mang Bruno na merong kaunting nalalaman sa larangan ng pagtatari ang nagpasyang magtari sa kanilang natitirang dalawang panabong. Habang tinatarian nila ang dalawang panabong ay nag-umpisang muling naging abala ang Kristo sa pagkolekta ng mga pera. Mangilan-ngilan lang, Sir Diaz, ang pumusta sa kanilang mga panabong at masasabing mas marami ang pumusta sa alimbuyugin ni Tatang Baltasar. Muli pang nakita ni Mang Roger sa ikalawang pagkakataon, Sir Diaz, na muling pinainom ni Tatang Baltasar ang kanyang alimbuyugin ng kanyang sariling laway na kung titingnan ito'y nilips to lips nito ang kanyang alimbuyugin. Kasunod ay meron itong dinukot sa kanyang bulsa at may inilabas na isang nalagyang maliit na bote at merong lamang puting pulbos. Naglagay siya ng nasabing pulbos sa kanyang palad at pilit niya itong isinusubo sa bibig ng kanyang alimbuyugin habang kasalukuyang hawak yon ng isa sa mga lalaking kasama niya. Malakas ang kutob ni Mang Roger na ang puting pulbos o parang kiniskis na yon ay ang nagbibigay ng kakaibang liksi, tapang at galing sa panabong ng matanda. Isang mutyang kalimitang ginagamit ng isang magsasabong para sa kanilang mga manok na panabong. Ngunit naiiba ito sa lahat ng mutya, kung totoo mang mutya iyon, dahil ito'y ipinapakain o isinusubo sa isang panabong sa halip na ito'y ilagay sa pinilipit na palara at isisiksik sa paanan ng manok. Ganoon pa may, hindi niya ito muling pinansin sa ikalawang pagkakataon. Maingat ng hawak ni Mang Ensyong ang kanyang panabong na meron ng tari ng isang mayahing merong mas pulados na pangangatawan. Mas matangkad ito at di hamak na makisig pa ito kung titingnan sa alimbuyugin ni Tatang Baltasar, at matingkad na matingkad ang kulay pulang balahibo nito. Papalapit na siya sa gitnang bahagi ng ruweda kung saan naghihintay na doon si Tatang Baltasar at ang nasabing sentensyador. Dumagundong na naman sa hiyawan at sigawan ang paligid ng sabungan. Kasabay naman noon ay ang malakas na pagtambol ng dibdib ni Mang Ensyong dahil sa tindi ng kaba. Pakiramdam niya ay may mga dagang naghahabulan sa kanyang dibdib. Natatakot siya at nag-aalalang baka magaya sa dalusapin ni Mang Roger ang kanyang panabong na isang mayahin. Ngunit nagpupumiglas na ito sa kanyang kamay, simbolo na kondisyon ito at nakahanda na itong pumatay ng kanyang makakatunggali. Iyo, bakit di lahat nangangatog yan? Nangangatog yung mga tuhod mo. Hehehehe. Dinig ni Mang Ensyong na wika sa kanya ng matandang si Tatang Baltasar. Nginitian lamang niya ito at hindi na lamang niya ito pinansin hanggang sa dahan-dahan na nilang pinagharap ang dalawang panabong. Ngunit nang sila ay magkatapatan na ng matanda at pareho na silang may hawak na panabong, ay meron siyang napansing kakaiba, Sir Jess, sa matanda dahil nalanghap niyang mabantot ito. Mabantot pala ang matanda. Amoy kalawang ito, yung tipong amoy na katulad ng nabubulok na karne o laman, masangsang at nakakasuka. Ganoon din ang amoy ng paligid ng sabungan, mabaho at parang amoy utot. Hindi na lamang niya ipinahalata yun sa nasabing matanda, kahit pa'y naduduwal na siya ng tagpong yon. Buong ingat na nilang magkasabay na binitawan ang panabong na alimbuyugin at mayahin. Parehong maingat ang dalawang mandirigma. Kung titingnan sa gitna ng ruweda, tahimik na rin ang paligid ng sabungan. Nakikiramdam ang mayahin, Sir Jess, sa kilos ng alimbuyugin. Samantalang mahahalata namang binabasa rin ng alimbuyugin ang bawat mahihinang pagkilos ng mayahin.
Matagal nilang inatake ang bawat isa at halos naubos na ang 1 minuto. Sa ganoong sitwasyon, nang bigla na lamang umatake ang mayahin sa alimbuyugin. Sinabayan naman ito ng alimbuyugin, talsik silang pareho at nagliparan ang makukulang. Balahibo ng mayahin sa sahig ng sabungan. Ganoon din ang balahibo ng naturang alimbuyugin. Subalit parang nagpagiwang-giwang na kung maglakad ang mayahin. At meron ng gumagapang na dugo pababa sa kanyang paa hanggang sa ito'y pumatak na sa sahig ng sabungan. Samantalang mag-isig na nakatayo lamang ang alimbuyugin, di kalayuan si Jess sa harapan ng mayahin. Nagkulay suka na noon sila Mang Ensyong dahil sa kalagayan ng kanilang mayahin. Sa unang sagupaan pa lamang, muli itong inatake ng alimbuyugin si Jess. Subalit nagpilit na pumalo sa kanya ang mayahin. Sa kabila ng kanyang tinamong kalagayan, iniangat niya ang kanyang paanga. Merong nakakabit na tari at pilit niyang ipinalo sa papalapit na alimbuyugin. Tumalsik ang mayahin sa lakas ng pag-atake ng alimbuyugin at halos gumulong-gulong pa ito sa sahig ng sabungan sa lakas ng pagsunggab sa kanya ng alimbuyugin. Hindi na ito makatayo pa at nadisgrasya na ang kabilang paa nito. Nakaunat na ang kanyang paang walang tari habang nakalapat sa lupa. Iniangat ito ng sentensyador at kanyang sinuri ang buong katawan ng mayahin kasama si Mang Ensyong. At doon nila nakitang bukod sa nadisgrasyang paa nito ay tagtad pa ito ng tama ng tari galing sa alimbuyugin. Ganoon kabilis Sir Jess, ni hindi man lang nila nakita ang bawat pagpalo ng alimbuyugin sa kanya. Samantalang ang nasabing alimbuyugin ay kasalukuyan na noong hawak ng nakangising matanda at ni isang tama ng tari ay wala itong tinamo. Ipinagharap ito ng sentensyador at kinariho. Tumuka-tuka ng mahigpit sa ulo ng mayahin ang alimbuyugin. Ngunit ang nasabing mayahin Sir Jess ay hindi na kailanman tumuka pa. Sa nasabing alimbuyugin, paunti-unti na itong nalagutan ng hininga. Naghiyawan na ang lahat ng mga nasa sabungan. Panalong muli Sir Jess ang alimbuyugin ng matandang si Tatang Baltasar. Mangiyak-ngiyak naman noon sila Mang Ensyong at dismayado ang kanyang dalawang kumparing, sina Mang Roger at si Mang Bruno. Tuluyan na ngang ibinigay kina Tatang Baltasar ang bihag na mayahin ni Mang Ensyong at ang kasunod na kanilang iniharap sa alimbuyugin ay ang kulay puti o ang nasabing ugis ni Mang Bruno. Grabe ang pagtataka Sir Jess ni Mang Roger at mas lalong lumakas ang kanyang kutob sa dalawang kakaibang nasaksihan niyang kakaibang ginawa ng matandang si Tatang Baltasar sa kanyang alimbuyuging panabong. Dahil sa muli na naman niya itong nakitang ginawang muli iyon ng matandang si Tatang Baltasar sa kanyang panabong na alimbuyugin bago sila tuluyang magkaharap sa gitna ng ruweda ni Mang Bruno. Huling panabong nyo na pala yan, mga iyo. Mukhang uuwi kayong bigo at luhaan. Ang nakakaasar na sambit ng may mabahong bibig na matandang si Tatang Baltasar habang silang dalawa ay kasalukuyan ng magkaharap sa gitnang bahagi ng ruweda. At hindi naman sa kanya nagpadaig ang pikon na si Mang Bruno. Sinagot siya nito na siyang nagbabago sa aura at timplada ng itsura ng matandang si Tatang Baltasar. Tingnan natin ngayon kung kanidong panabong ang magagataan sa kawali ngayon. Yang alimbuyugin mo, Tatang, ay may kaparis ng 1 galong tuba. Na nasa aming baryo ngayon. Gigilitan ko agad yan ng leeg. Oras na yan ay mabigwasan ng aking ugis. Hambog na pagkakasabi niya sa matandang si Tatang Baltasar
at naging dahilan yon upang magsalubong ang kilay ng matandang kaharap at bigla na lamang kumunot ang kanyang noo nang marinig niyang sabihin yun sa kanya ni Mang Bruno. Bitawan niyo na ang inyong mga panabong, mga Chong, Tatang Baltasar, at umpisahan na ang salpukan. Putol na wika sa kanila ng sentensyador. Dahil doon ay unti-unti na nga nilang kinalas ang bawat kaluban ng tari sa kanilang mga hawak na panabong at magkasabay na nga nilang binitawan sa gitna ng sabungan. Unang umatake si Sergius ang ugis ni Mang Bruno sa alimbuyugin ni Mang Baltasar. Talsik ang alimbuyugin, hindi pa man ito bumabagsak sa sahig ng sabungan o ng rueday. Sinalubong na agad ito ng ugis. Ang bilis ng bawat pag-atake ng ugis, pulidong-pulido ang bawat kilos nito. Palong-palo ang kanyang taring pinapakawalan niya sa katawan ng alimbuyugin at naglipara naman ang balahibo nito sa sahig ng sabungan. Pagkabagsak nito sa lupay, medyo paika-ika na ito. Hiyawan ang lahat ng mga nanunood, lalo na sina Mang Roger, Mang Bruno at Mang Insyong. Inisip nilang ang ugis na ang magpapanalo sa kanila, samantalang tahimik lang ang matandang si Mang Baltasar at ang mga kasama nito at nananatiling nanunood sa paika-ika ng alimbuyuging panabong nila. Pinaglayo ng sentensyador ang dalawang magkatunggaling manok. Kinareho, tumuka ang ugis ng sunod-sunod at walang humpay sa ulo ng alimbuyugin. Gumanti naman ng tuka sa ulo ng ugis ang naturang alimbuyugin, kung kaya't muli ang mga itong binitawan ng sentensyador. Umarangkada ng pagpalo at pag-atake ang ugis, ngunit nananatiling nakaabang lamang sa kanya. Nawari hinihintay lamang siya ng alimbuyugin. Nang bigla itong sumugod sa kanya, pumakilalim ang alimbuyugin sa ugis. Nakasalukuyan ng nasa ere, nabigo ang ugis, napatamaan ito ng tari. Dahil lumagpas na ang bagsak niya sa alimbuyugin, huli na nang ibaling niya ang kanyang paningin sa direksyon ng alimbuyugin na nasa kanyang likuran, dahil bumao na ang tari ng alimbuyugin sa kanyang kilikili. Pagkahugot noon ay sunod-sunod pa siya nitong pinalo ng alimbuyugin. Tumigil lamang ito, Sergius, nang tuluyan ng hindi na gumagalaw ang nakalublob na ugis sa sahig ng sabungan at may bahid na ng kulay pulang dugo. Ang mapuputing balahibo nito, patay na ito nang iniangat ng sentensyador. Dismayado sila Mang Bruno sa kanilang mga nasasaksihan. Panalo ang alimbuyugin at naging bihag ang ugis. Dinila-dilaan pa ng matandang si Mang Baltasar ang dugo ng ugis nang ito'y gumapang sa kanyang kamay at kanyang tiningnan ng nakakakilabot. Sila Mang Roger, nagkulay pula ang dalawang mga mata ng mga ito. Paano ba yan, mga Chong? Wala na kayong mga manok na panabong. Naubos na. Pero pwede pa naman kayong bumawi. Yon ay kung gusto niyong bumawi. Wika sa kanila ng sentensyador, Sergius. Ang ibig kong sabihin, mga Chong, ay pwede pa kayong umuwi sa inyong baryo upang kumuha ng mga manok na panabong upang kahit paano'y makabawi naman kayo. Sagot sa kanila ng sentensyador, yan talaga ang gagawin namin. Pero bukas na bukas pa kami babalik dito upang magdala ng mga panabong na manok. Babawi kami. Inis na sagot naman ni Mang Roger na siya ring pagsang-ayon ng kasamang si Mang Ensyong at si Mang Bruno. Susunod, mga iho, ay magdala naman kayo ng panabong na magandang pumalo. At saka, magsama na rin kayo ng batikang magtatari nang hindi naman kayo mapahiya sa pistahan dito sa aming baryo. Di ba, mga kasama? Nakakalokong wika sa kanila nang papalapit na matandang si Mang Baltasar habang hawak-hawak na ng kanyang kanang kamay ang dalawang magkadikit na paa
nang wala ng buhay na ugis. Bumusangot naman at nagmistulang yerong nilukot ang hitsura nilang tatlo nang kanilang marinig yon na sinabi sa kanila ng matanda, "Sige, Tatang, hintayin mo ang aming pagbabalik dito bukas. Dahil bukas na bukas din, Tatang, ay magiging iba ang takbo ng sabong dito. Dahil ang mga tayong katulad namin ang magpapahinto sa kahambugan mo. Tayo na, mga pare." Galit na pagkakasambit sa kanya ni Mang Bruno. Pikunin kasi itong si Mang Bruno. "Ha ha 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 ha! Mga dayong talonan! Ha 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 ha!" Pahabol pa sa kanila ng matanda habang sila'y bagsak ang mga balikat na naglalakad papalayo sa baryong yon. At hindi na rin sila dumaan pa doon sa taong kakilala nila dahil sa kanilang natuklasan doon. Kasalanan nila dahil masyado silang nagtiwala sa mga taong hindi pa nila masyadong kilala. At habang naglalakad sila sa daan kung saan madaming punong kahoy sa gilid ng daang yon, pabalik sa kanilang baryo, ay napag-usapan nila ang tungkol sa nangyari sa nasabing sabungan. Nabanggit na rin sa kanila ni Mang Roger ang tungkol sa kanyang mga kakaibang nakitang ginawa ng matandang si Mang Baltasar sa kanyang alagang alimbuyogin, kung papaano niya itong nilips to lips at pinainom ng kanyang malapot na laway at pinakain ng pilit ng pinong kulay puti na parang galing sa kiniskis na puting bagay. Nagtaka naman doon sila Mang Ensyong at si Mang Bruno sa sinabing yun ni Mang Roger sa kanila. "Alam niyo, mga pare, malakas talaga ang kutob kong. Ang ginawang yon ng matandang hambog na aswang na yon sa kanyang alimbuyogin ang siyang dahilan kung bakit hindi mamatay-matay ang kanyang alimbuyogin na yon. Isipin niyo ha, sa ipinakitang pag-atake ng ating mga panabong sa kanyang alimbuyogin, ay di hamak naman na mas magaling ang ating mga panabong. Pero, bakit hindi siya magawang sugatan ng tari?" Ang nagtatakang wika ni Mang Roger sa kanila. "Yan din, pare, ang kutob ko. Nahihiwagaan talaga ako sa matandang aswang na yon. Ang baho-baho pa ng amoy putok, at kalawang ang singaw ng katawan, at ang kanyang bibig, pare, ay napakabaho. Nakakaduwal talaga, heh!" Dugsong na sambit naman ni Mang Bruno. "Pare-pareho lamang tayo, pare, ng mga napapansin sa kanya. At sa lahat ng mga taong naroroon, mga aswang sila, mga pare. At malakas talaga, pare, ang kutob kong. Yung sinabi mong yon na ginawa ng matandang yun sa kanyang alimbuyugin ay isang mutya." Dagdag namang sabi ni Mang Ensyong. "Tumpak, parang Ensyong, natumbok mo. Mutya. Isang mutya ang kanyang ipinapakaing pilit sa kanyang alagang alimbuyugin. Madaya sila kung magsabong. Bukod sa mga asbo na sila, ay may mutya pa silang ginagamit sa panabong nila. Buweset, madaya sila." Inis na pagkakasambit naman ni Mang Roger habang patuloy sila sa kanilang ginagawang paglalakad pabalik sa kanilang baryo at hapon na ng mga oras na yon. "Alam niyo, mga pare, kung ganyan sila makipaglaro, ay mapipilitan na akong isama bukas si Armando o si Mando." Seryosong sambit naman ni Mang Bruno. "Teka lang, parang Bruno. Si Mando ka mo? Yung bilas mo nga magtatari na isang antingero?" Gulat namang tanong sa kanya ni Mang Roger. "Oo, paring Roger. Ewan ko na lamang kung uobra sa mga tinarian niyang mga panabong ang kanilang mga mutya. Ewan ko na lang, mga pare." Pagmamayabang pang sabi ni Mang Bruno sa kanila. "Ganoon ba, paring Bruno? Kailan mo namang balak ayain siya sa sabungan sa pistahang yon, paring Bruno?" Tanong naman sa kanya ni Mang Ensyong. "Mamaya, mga pare, pagkarating natin sa ating baryo, iimbitahin ko siya na uminom ng tuba sa bahay at sa kanya natin ikwento ang lahat ng pangyayaring kakaiba sa sabungan sa baryong yon. Marami siyang alam tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Lalong-lalo na, mga pare,
sa mga mutyang ikinakarga sa isang manok panabong. Ang tugon ni Mang Bruno kay Mang Ensyong. Hanggang sa sila'y makarating na sa kanilang baryo, ay yun at yun pa rin ang kanilang pinag-uusapan, ang tungkol sa nangyaring sabong sa piyesta sa baryo ng mga aswang. 6:30 na ng gabi. Sa mismong balkonahin nila Mang Bruno, ay masayang-masaya silang magkakaharap sa inuman. Kasama nila ang isang lalaking halos kaidaran lamang nila. Matangkad ito, ngunit payat-payatin lamang. May mahabang kulot-kuloting buhok, naabot hanggang sa kanyang balikat. May mga kwintas na higit pa sa 5 ang bilang na nakasabit sa kanyang leeg at merong mga nakapalawit doon na iba't ibang imahe ng Panginoon sa bawat tig-iisang suot niyang kwintas. At siya, Sir Jess, ay ang bilas ni Mang Bruno na isang antingerong magtatari at magsasabong na rin. Siya ang antingerong si Mang Armando. Ikinuwento nila lahat ng mga nangyaring salpukan ng kanilang mga panabong sa pistahang yon. Sa nasabing antingero, habang kaharap nila ito sa inuman, nakita nila itong tumango-tango habang pinapakinggan nito ang kani-kanilang mga sinasabi sa kanya. Sa tingin mo, paring Mando, ano ang ibig sabihin ng ginawang yon ng matandang yon sa kanyang alagang panabong na isang alimbuyogin? Ang tanong ni Mang Roger sa nasabing antingero, samantalang makikita namang nakaabang at mga nakaawang ang mga kani-kanilang mga bibig sa kung ano ang isasagot ng antingero sa kanila. Sila Mang Bruno, Mang Roger at Mang Insyong. Bumuntong hininga muna ito at nagtagay ng tuba bago ito nagsabing, ang totoo, base sa mga narinig ko sa inyo, ay isa lang ang natitiyak ko. Mga aswang, ang lahat ng mga tao sa pistahan o sa baryong yon. At yung matandang inyong nakasagupa sa sabong ay isa ring aswang. Lahat sila, pati ang sentensyador, lalong-lalo na yung kakilala niyong nag-anyaya sa inyo. At yung ginawang pagpapainom ng laway ng matandang yon. Sa kanyang panabong ay laway ng isang aswang. At ito, ang kulay puting piniskis na yon, na ayon sa inyo ay nakita ni paring Roger, na pilit na isinusubo o ipinapakain sa panabong niya, ay isa yung mutya. Isang mutyang galing sa kiniskis na buto ng sanggol, na isa rin sa pinaniniwalaan ng mga sinaunang mga magsasabong na mabisang gamitin sa bawat manok panabong. Revelasyon sa kanila ng antingero. Sinasabi ko na nga ba? Pero ano nga ba ang bisa noon, Bilas? Sa manok? Sa isang manok na panabong kapag pinargahan ng ganoong mutya? Ang tanong ni Mang Bruno sa antingero. Normal lamang ito kung makipaglaban. Ngunit pulido ito kung pumalo. Yung tipong may kalalagyan talaga ang manok na kanyang makakabangga. Hindi lamang yon, natutulala din at parang nawawala sa wisyo ang manok na kanyang kaharap sa sabungan. At doon ito, pupupog ng pag-atake. Hindi ba't yun ang nakita niyong nangyari sa inyong mga panabong? Tama ba ako, mali? Ang sagot at tanong sa kanila ng nasabing antingero, na siya namang pagsang-ayon sa kanya ng kanyang mga kainuman, lalong-lalo na nga si Mang Bruno. Bilas, may paraan pa ba para makontra yung mutyang yon, Bilas? O ang ibig kong sabihin ay, kayang-kaya ba natin siyang kontrahin? Tanong ni Mang Bruno sa kanyang bilas na isang antingero. Oo naman, may usal akong alam para kontrahin ang mutyang yon na siyang iihip ko sa aking taring gagamitin sa inyong panabong. Paano? Tuloy tayo bukas. Teka, ano nga palang panabong ang dadalhin niyo bukas? Tanong sa kanila ng antingero. Oo, tuloy na tuloy, Bilas. Ang aking abuhin ang dadalhin ko dahil magaling yon makipagpupugan at maingat sa pag-atake. Ang sagot ni Mang Bruno. Ganoon din sina Mang Ensyong at Mang Roger. Isang gold ang naisip na dadalhin ni Mang Roger at isa namang sinibalang
o panuksukan ang dadalhin ni Mang Ensyong. Paano? Kinakailangan ko munang umuwi upang ihanda ang aking sarili para sa magaganap na sabong bukas sa pistahan o sa baryo ng mga aswang. Paalam sa kanila ng nasabing antingero at hindi na lamang nila ito pinilit pang uminom o tumagal sa kanilang inuman dahil alam nilang may ginagawa pa itong dasal sa tuwing sasapit ang takdang oras ng kanyang pagdarasal upang mapanatili ang bisa ng kanyang anting-anting. Kinaumagahan ay maaga silang nagising at naghanda ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga dadalhin. Sa nasabing pistahan sa baryo ng mga aswang, isinilid nila sa kani-kanilang mga bayong ang kani-kanilang mga panabong na kanilang muling ipambabato, lalong-lalo na sa alimbuyogin ni Mang Baltasar. At sa mismong bahay nila Mang Bruno ay doon sila nagkita-kita. At nang makumpleto na silang apat kasama ang antingero, ay nagpasya na nga silang maglakbay papuntang baryo ng mga aswang. Tinahak nila ang paanan ng bundok at nang sa tansya nila malapit na sila sa naturang baryo ay narinig nila at nakitang umuusal ng mga pambihirang dasal ang naturang antingerong si Mang Armando. At yon ay upang hindi siya agad-agad makilala at mahalata ng mga aswang sa baryong yon na siya'y isang antingero. Dahil ang totoo po, Sir Jess, ang kanyang pagiging antingero ay hindi bulgar o kalat sa kanilang baryo. Mangilan-ngilan lamang ang nakakaalam noon at kabilang na nga doon itong sila Mang Bruno. Itinago niya at kanyang inilagay sa lalagyan ng kanyang mga tari ang kanyang mga suot-suot na mga kwintas at kanyang tinalian ang kanyang medyo mahabang kulot-kuluting buhok. At kung titingnan siya isa na lamang siyang ordinaryong magtatari. Pagkalapat ng kanilang mga paa sa lupang nasasakupan na ng baryo ng mga aswang ay kakaiba na ang aurang nararamdaman ng kasama nilang antingero sa naturang baryo. Palingali nga ito sa paligid habang diretso sila at tahimik sa kanilang ginagawang paglalakad. Kanila nang nakikita ang mga residente doong. Matatalim ang titig sa kanila, titig na parang gusto silang gawing handa sa kapistahang yon. Ngunit hindi tumatagal sa titigan ang mga ito dahil kusa silang yumuyuko sa kanila kapag kasila'y tinititigan nila. At ang iba naman sa kanila pasimpleng inililihis sa ibang direksyon ang kanilang mga paningin. Wag na wag niyong ipakita sa kanilang natatakot tayo sa kanila. Ipanatag niyo ang inyong isip. Pabulong na pagkakasabi sa kanila ng antingerong si Mang Armando. Ikinagagalak naming lahat na muli namin kayong makita sa sabungang ito, mga chong. At aba, may kasama na kayong sa tingin ko'y isang magtatari. At saka mga panabong na nasa loob ng 3 bayong. Mukhang mas maganda ang salpukang matutunghayan ng lahat ngayon ang wika sa kanila ng nakangising sentensyador nang sila ay tuluyan na ngang makarating sa mismong sabungan. Hehehehe, sigurado na ba kayong magagaling ang mga dala niyong panabong? Hehehehe, nabitin kasi ako sa laban ng aking alimbuyugin kahapon. Hehehehe. Ang pang-aasar sa kanila ng matandang si Mang Baltasar na nooy nasa likuran ng sentensyador kasama ang kanyang mga bataan at hawak-hawak nito ang kanyang alimbuyoging panabong. Kaagad namang nakaramdam ng pagkainis si Mang Roger sa kanya kung kaya't, "Tatang, huwag ka namang magbigkas ng mga ganyang salita dahil hindi lahat ng araw ay linggo. O ang ibig kong sabihin ay baka maubos ang swerte mo. Ganto na lamang ang gawin mo, tatang. Habang hindi pa nag-uumpisa ang sabong, ay bakit hindi mo na lamang painumin ng laway mo ang iyong alimbuyoging yan at pilitin mong isubo ang kiniskis na buto? Ang inaalala ko lamang kasi, tatang, baka kasi makalimutan mo." Ha 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 ha. Ang pang-aasar sa kanya ni Mang Roger.
Napabungis-ngis tuloy doon sila Mang Bruno at maging si Mang Ensyong, samantalang si Tatang Baltasar ay nagngingit-ngit na sa galit sa kanila. Umpisahan na ninyong tarian, alinman, sa 3 panabong na inyong mga daladala, mga tiyong. Sabat naman ng sentensyador sa pagitan ng mga nag-iinit na tigmagkabilang panig hanggang sa inumpisahan na ngang lagyan ng tari ng pasimpleng umuusal na antingerong si Mang Mando ang taring kanyang maingat na ikinakabit sa paanan ng abuhing panabong ni Mang Bruno. Panay ang kanyang ginagawang pag-usal sa hangin. Pagkatapos ay pasimple niyang marahang inilapit ang kanyang bibig sa talim ng tari at kanya itong inihipan ng banayan. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinasok ang kaluban ng tari. Nagkatitigan sila Mang Roger sa isa't isa at ganoon din ang ginawa ni Mang Mando. Unang naturang antingero, tinitigan niya isa-isa ang mga ito at parang sinasabi niyang iyon ang sumpa o ang kukontra sa mutyang kasalukuyan ng ipinapakain o isinusubong pilit ng matandang si Mang Baltasar sa kanyang alimbuyuging panabong. Pinainom niya ng kanyang mayapot at mabahong laway at dahan-dahan itong ibinaling sa kanilang kinaroroonan ang kanyang paningin. Ngumisi pa ito ng nakakatakot at makahulugan. Matapos na maayos ang pusta sa panig ng abuhin at ng alimbuyugin, ay nagpasya na ang sentensyador na pagharapin na sa gitnang bahagi ng ruweda si Tatang Baltasar. Bit-bit ang kanyang malaaswang na alimbuyugin. Ganoon din ang ginawa ng antingerong magtataring si Mang Mando. Pinilit niya at sinikap niya ang kanyang sarili na huwag iparamdam at ipahalata sa matanda na siya ay mayroong kargada sa kanyang katawan, at ang dahilan noon ay upang huwag masira ang magaganap na sabong, at higit sa lahat ay upang hindi maalarma ang mga ito at gumawa ng masamang hakbang laban sa kanila, sapagkat ang talagang pinakang sadya nila doon o sa baryo ng mga aswang ay ang kontrahin lamang ang mutyang galing sa kiniskis na buto ng sanggol, at maaaring naging biktima nila ang pinanggalingan ng butong iyon. Umpisahan nyo ng kalasin ang mga kaluban sa bawat tari ng inyong mga hawak na panabong, at pagkatapos ay umpisahan nyo ng bitawan. Maliwanag ba? Dinig nilang dalawang wika ng sentensyador sa kanila, at pagkatapos nilang gawin yon ay paunti-unti na nga nilang inilapat at binitawan sa sahig ng sabungan ang kani-kanilang mga hawak na panabong. Nakapagtatakang wala ni isa man sa kanilang dalawa ang may balak na umatake sa isa't isa, sa dahilang pareho ang mga itong nakikitang paisa-isang inihahakbang ang kanilang mga paa sa sahig ng sabungan na parang pinakikiramdaman nila ang bawat isa ng biglang-biglat na lamang sa bilis na inatake at pinalo ng sunod-sunod, at walang humpay ng abuhin ang alimbuyugin. Tumalsik ang alimbuyugin palayo sa abuhin, ni hindi nito nagawang ibalansi ang kanyang katawan sa lupang kanyang binagsakan. Dahil Sir Jess, hindi maganda ang pagkakabagsak nito. Nagbalakpas sana itong bumangon, ngunit nasa harapan na niya at papaluin na naman siya ng abuhin. Nagmistulang lawin sa taas ang lipad nito. Mga nakaawang na ang lahat ng bibig ng lahat ng mga nasa sabungan, kabilang na nga doon ang grupo nila Tatang Baltasar. Hindi nila inaasahang ganoon kabilis umatake at pumalo ang abuhin. Higit sa lahat, hindi sila makapaniwalang hanggang doon na lamang magtatapos ang sangbukan ng dalawang panabong, dahil nang suriin ng sentensyador ang hindi na gumagalaw at nananatili na lamang na nakalublob sa lupa, ay wala na pala itong buhay. Sumukan na ito ng mayapot na dugo na merong halong kulay puti, at iyon ay ang mutyang galing sa kiniskis na buto ng sanggol. Nagsigawan ang lahat ng mga pumusta sa abuhin at naging banaag naman ng pagkadismaya ang mga umaasang mananalong muli
ang alimbuyoging panabong ng matandang si Mang Baltasar. Wala nang buhay ang alimbuyogin at tadtad pa ito ng tama ng tari. Galing sa taring nakakabit, sa nooy makikitang ipinapagaspas ng paulit-ulit ang kanyang pakpak ng isang abuhing panabong. Halos mapatalon sa sobrang saya sila Mang Roger nang marinig nilang idineklara ng sentensyador na panalo ang kanilang abuhin. Nang bigla na lamang lumapit sa kanila ang matandang si Tatang Baltasar at nagwika ito ng, "Ako naman ngayon ang pagbigyan ninyo, mga iho." Ang wika nito sa kanila habang larawan na ito ng magkahalong emosyon, pagkabalisa at pagtataka. "Mawalang galang na po, Tatang. Ano po ba ang nais niyong sabihin? Nakahanda po kaming makinig sa inyo bilang pagrespeto sa inyo at bilang mga dayo na rin." Ang mahinahon at magalang na tanong sa kanya ng antingerong magtatari, "Kahapon, pinagbigyan ko kayo." Alam ko na ang ibig mong sabihin, Tatang." Bigla ang sagot sa kanya ni Mang Bruno, ngunit hindi na niya naituloy pa ang kasunod niyang sasabihin sa matanda. Dahil bigla na lamang siyang siniko ni Mang Mando. Pagkatapos ay tinitigan siya nito ng makahulugan na parang sinasabi nitong matutong makisama sa ibang tao, lalo na't isa lamang silang mga dayo. At huwag magbibitaw ng mga hindi magagandang salita, lalong-lalo na sa ganoong sitwasyong mainit ang ulo ng matandang si Mang Baltasar dahil sa natalo ang kanyang pambatong panabong na isang alimbuyugin. Tatang, ako na po ang humihingi ng dispensa sa medyo hindi magandang ipinakikita ng aking bilas. Ang ibig niyo po bang sabihin ay gusto niyo pong makabawi sa amin sa paraang muli mong ihahanap ng makakatapat ang aming abuhin? Tama po ba ako, Tatang? Ang mahinahong pagkakasabing muli ni Mang Mando sa matanda. "Ganoon nga, iho. Pero hindi ang abuhin yan, kundi alinman sa dalawang yan. Sa gold na yan na hawak ng kasama mo at yung isa pang panuksukan o sinibalang. Basta't alinman sa dalawang yan ang itatapat ko sa aking isa pang alimbuyugin." Ang medyo iritadong pagkakabigkas ng matanda sa kanila, kung kaya't napawi ka sa kanya si Mang Mando. "Teka lang po, Tatang. Ano po bang iniisip nyo? Bakit hindi po itong aming abuhin ang itapat nyo sa inyong sinasabing isa pa sa inyong panabong na alimbuyugin?" Dahil parang may napapansin lamang akong kakaiba sa inyong panabong, lalong-lalo na sa iyo, iho. Ang diretsong wika nito kay Mang Mando, samantalang nananatili lamang tikom ang mga bibig ng tatlong sina Mang Roger, Mang Bruno at Mang Ensyong ng mga sandaling yon, na kahit pa'y gustong-gusto nilang sumagot sa matanda, ngunit pinilit na lamang nilang wag nang ituloy yon dahil baka maglikha lamang yun ng gulo. "Ang ibig po ba ninyong sabihin ay meron kaming mutya, sapin o anting-anting na aming ikinakabit sa aming panabong?" Tanong niya pa sa matanda. "Parang ganoon na nga, iho. Dahil ang totoo, wala pa ni isang dayo sa aming baryo ang nakakatalo sa aming mga panabong. At ngayon lamang ito nangyari. Ngayon lang, sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya mga iho, lalong-lalo ka na isang magtatari at siyang nagtari sa abuhing yan. Sabihin mo ang totoo. May inilagay ka bang mutya sa abuhing yan? Sabihin nyo ang totoo. At baka hindi na kayo makabalik pa ng buhay sa inyo." Ang may paninindak na wika sa kanila ng matanda, kasunod ng pangangalit ng ngipin nito, at paunti-unti nang namumula ang kanyang mga bilugang mga mata. Tumutulo na rin ang kanyang mabahong laway. Ganoon po ba, Tatang? Sige po, tamang-tama. At hindi ko pa naaalis ang dugo ang tari ng abuhing ito. Bakit hindi niyo po tingnang maigi kung meron nga akong ikinarga o isiningit sa paanan ng abuhin
malapit sa tari na isang sapin o mutya na gaya po ng sinasabi ninyo. Tingnan niyo pong maigi, tatang, at aalisin ko ng paunti-unti ang taling ito na aking ipinulupot sa tari at sa paanan ng abuhin. Ang hamon niya sa matanda at ganoon na lamang ang gulat at mas lalo pang nakaramdam ng matinding inis ang matanda nang malinaw niyang nakitang ni isang papel o palarang ibinilot at isiniksik doon ay wala siyang nakita. Taliwas yun sa kanyang inaasahan. Ngayon po, tatang, nakita naman po ninyong malinis ang paanan ng manok na ito. At ni isang bagay o bakas ng mutya ay wala kayong nakita. Isa lamang po ang nasisiguro ko at natitiyak ko sa inyo, tatang, wika pang muli ni Mang Mando sa kanya. Anong ibig mong sabihin, iho? Sa tingin ko, tatang, ay napapanahon na para matalo ang inyong alimbuyugin at nagkataon pang araw ng piyesta sa inyong baryo ang pagsisinungaling pa ni Mang Mando sa kanya. Hindi yan totoo. Basta, ngayon din, tarian nyo isa man sa dalawang panabong na yan at patatarian ko rin ang isa ko pang halimbuyugin at tinitiyak kong hindi na muling mauulit pa ang nangyari kanina. Pagkatapos na sabihin nyo ng matanday, bigla na lamang itong tumalikod sa kanila ng walang paalam. Bagamat Sir Jess aminado sila ay nababastusan sa inasal na yun ng matanda sa kanila, ay mas pinilit na lamang ni Mang Mando na ipanataga ang kanilang mga sarili at huwag gumawa ng hakbang o maging mga salitang hindi magugustuhan ng lahat ng mga taga roon dahil sa sila ay nasa teritoryo o pugad sila ng mga aswang. Samantalang habang papalapit na ito sa mga kalalakihang kasama niya, nakita nila itong iniwestra ang kanyang kanang kamay sa direksyon ng isang lalaking kararating lamang at merong bitbit sa tigmagkabilang kamay nito na tig-isang bayong. At sinabi ng matandang yun sa lalaking kararating lamang na ilabas na kaagad ang laman ng isang bayong. At nang tuluyan nang mabuksan ang naturang bayong, ay nakita nila ang panabong na isang alimbuyugin. Ngunit di hamak na mas malaki ito o ang katawan nito kesa sa naunang alimbuyugin. Hindi lamang yun, Sir Jess. Mas nakakaagaw pansin ang buhay na kulay ng mga balahibo nitong kulay itim. Sinamahan pa ng maiitim at magkapares nitong mga paa, at ang malupit sa lahat ay ang bilugang magkahalong itim at mapupulang mga mata nito. Mas nakakatakot itong tingnan kesa sa naunang alimbuyugin, lalong-lalo na kapag ipinapagaspas nito ang mabibigat na magkapares ng mga pakpak nito. Nakaramdam ng kakaibang kilabot sila Mang Roger nang nakita nila ito, lalo na nang lumingon sa kanila si Tatang Baltasar at tinapunan sila nito ng nakakalokong pagtitig at pagngisi habang hawak na nito ang nasabing alimbuyugin. Subalit ni hindi man lang nasindak si Mang Mando sa kanya, maging sa kanyang malaaswang na hitsura ng kanyang alimbuyugin. Sa halip, ang ginawa nito umusal ng mga katagang. Alam niyang yun lang ang magsisilbing pangontra sa mutya ng matanda na nooy kitang-kita na nilang. Muli na naman itong pinainom ng kanyang malagkit at mabahong laway ang nasabing alimbuyugin sa paraang nilips to lips niya ito o kanyang ipinasok ng pilit ang nakasaradong maitim na tuka ng alimbuyugin sa kanyang maitim na labi. Kasunod ay dinukot na naman niyang muli ang maliit na botilyang naglalaman ng kiniskis na buto ng sanggol. Hahay, kaawa-awang matandang aswang na ito. Wala na ba siyang ibang alam na gawin? Kundi, yan na lamang palagi. Ang lagyan ng mutyang kiniskis na buto ng sanggol, ang kanyang alimbuyuging panabong, at painumin ng kanyang nakakadiring laway. Hala, sige paring Roger, ihanda mo na yung hawak mong malaginto o isang gold at atin ang lagyan ng tari.
nakangisi at pailing-iling na wika ni Mang Mando. At yun na nga ang ginawa ni Mang Roger. Muling umusal ng pasimple ng mga kataga si Mang Mando at hindi kagaya ng naunang ginawa niya sa nasabing abuhin, na sa halip na ang talim ng tari ang kanyang hipan matapos niyang umusal, ay ang mismong loob ng kaluban ng tari ang kanyang pasimpleng inihipan. Pagkatapos ay mabilis niya nang ipinasok doon ang naturang talim ng tari. Biglang napaiktad ang naturang gold. Matapos niyang ipasok ang taring nasa kanyang paa, at parang bigla-bigla na lamang itong bumalasik. Dalhin niyo na rito ang inyong mga panabong, dahil kompleto na ang lahat ng mga pusta, at pati ang inyong mga pusta, mga tiyong. Sa sinaping yun ng sentensyador, ay otomatiko na ang dalawang naglakad. Palapit sa naturang sentensyador, marami pang mga sinabing puro kausbutan o kahambugan ang matanda kay Mang Mando, mga papuri sa kanyang alimbuyugin, at pangpupula naman sa hawak niyang gold. Ngunit pinigil na lamang niya ang kanyang sarili at hinayaan na lamang niya itong magyabang na magyabang. Paunti-unti na nga nilang kinakalas ang maliit na taling nakakonekta sa bawat kaluban ng kanilang mga panabong, saka magkasabay na nga nilang ibinaba at inilapat sa sahig ng sabungan. Nang bigla na lamang unang umatake o sumugod ng sunod-sunod sa gold ang naturang alimbuyugin ng matanda. Subalit dumaplis lamang ito sa katawan ng gold. Hiyawan ang lahat ng mga aswang na nagbabalat kayong mga tao. Muling umatake ng agresibo ang alimbuyugin, na parang hindi niya muna ito pinag-iisipan, ngunit hindi niya magawang patamaan sa katawan ng gold, dahil panay ilag at iwas lamang ang ginagawa nito, na parang kumukuha lamang ito ng magandang pagkakataon, saka ito aatake sa alimbuyugin. Lumipad ng pagkataas-taas ang alimbuyugin papalapit sa gold, nang bigla na lamang pumailalim sa kanya ang gold, saka ito lumipad pasalubong sa alimbuyugin. Nagpalitan ang mga ito ng pagpalo sa ere, parehong mabilis. Ang bawat pagpaon nila ng tari sa kanilang katawan, parehong naglaglagan at nangalat ang kanilang mga balahibo sa sahig ng sabungan. Pagkabagsak sa lupay, muli silang nagkaharap at nagkatitigan, nakiramdam sa isa't isa kung sino sa kanilang dalawa ang unang aatake. Nang puntong yun, Sir Jess, ay kumunot na ang balat sa noo ng matandang si Mang Baltasar, at parang nagtataka ito sa mga nangyayari sa dalawang nagsasalpukan, na parang ni hindi man lang nahuhulog sa mutya ang gold nila Mang Roger, at para pang walang bisa sa kanilang mga dalang panabong ang kanyang pinakaing mutya sa kanyang alimbuyugin. Mayat maya na rin ang tungga ng tubig na kanilang dala sila Mang Roger sa matinding uhaw at nerbiyos na kanilang nararamdaman, nang bigla na lamang sunod-sunod na nagpakawala ng mabibilis na pagpalo ang gold sa nasabing alimbuyugin. Walang palya ito, Sir Jess. Talsik ang alimbuyugin. Hindi pa nakontento ang nasabing gold. Sinundan niya ito at muling pinalo ng pinalo, napapaa at napapaiktad na ang lahat. Sa tuwing nakikita nilang mayat maya na ang paghugot at saksak ng kanyang dalang tari ang gold sa katawan ng alimbuyugin, wala nang buhay at hindi na gumagalaw ang alimbuyugin. Bago niya ito tuluyang nilubayan, ang kanina'y nakakatakot na hitsura ng alimbuyugin ay nagigisa ng kaawa-awa, dahil naghihingalo na ito, at mayat maya na ang kanyang ginagawang pagpukasara ng kanyang sariling tuka. Samantalang halos mandaki naman at hindi talaga makapaniwala si Mang Baltasar, dahil idineklara na ng sentensyador na panalong muli sa ikalawang pagkakataon sila Mang Roger. Hindi na mapakali ang matandang si Tatang Baltasar, at nagmisto na ng papel na nilukot ang hitsura nito.
para na itong natatai. Ganoon din ang mga kalalakihang kasama nito at hindi nila inaalis ang tingin sa kanilang direksyon. Hanggang sa pagkatapos na maiabot sa kanilang muli ng sentensyador ang pangalawang bihag na alimbuyugin, ay muling sumenyas ang matanda sa kasama nitong may hawak na isa pang bayong na parang sinasabi nitong ilabas na ang pangatlong pambato nila. Mabilis naman siya nitong tinugon at kanyang inilabas sa isa pang bayong ang isang panabong. Isa pala itong hiraw. Kakaiba ang kulay nito. Pinaghalo itong puti at itim. Batik-batik ang balahibo nito. Matangkad, malaki at masasabi talagang sanay na sanay ito sa salpukan. Ito na mga iho, ang huling panabong ko. At ito na rin ang magpapahiya sa inyo. Iritado at pasigaw na wika ng matanda sa kanila habang hawak nito ang panabong na isang hiraw at iniaangat ng kanyang kamay. Sus, tarayan nyo na yan at lagyan ulit ng mutya nang magkaalaman na. Pabulong na pagkakasabi sa kanila ng antingerong si Mang Mando. Muli na naman itong umusal at nagbigkas ng mga kataga o mga orasyong pangontra sa mutyang ikinakabit ng matanda. At kagaya ng kanyang naunang ginawa niya yon ng pasimple at hindi halata. Pagkatapos ay pinisil-pisil niya ang paanan ng nakahanda ng panuksukan. Nag-antanda muna ang antingero at ipinikit ang kanyang mga mata habang pinipisil-pisil niya ang paanan ng nakatalikod na panuksukan, ang paanan na kanyang pagkakabitan ng tari. Pasimpleng muling ibinaling ni Mang Roger ang kanyang paningin sa direksyon nila Mang Baltasar at kagaya ng naunay, yun at yun pa rin ang nakita niyang ginawa nito sa kanyang panabong na isang hiraw. Ngunit nang puntong yun, Sir Jess, ay nakita niyang inubos na nitong isinubo sa kanyang hiraw ang lahat ng kiniskis na buto ng sanggol na nasa maliit na botelya. Nakita pa niyang parang hindi na makahinga at halos mabulunan na ang kanyang hiraw. Sa dami ng kanyang isinubo sa kanya, desperado na talaga itong ipahiya sila sa laban. Ganoon ito kung titingnan, Sir Jess, at nanginginig na ito sa tindi ng galit sa kanila. Pagkatapos matarian ng dalawang manok panabong, ay muli na ang mga itong ipinagharap ng sentensyador. Nagbabaga na ang mga mata ng matanda at naging masamang-masama na ang kanyang titig sa antingerong si Mang Mando habang sila ay makikita ng magkaharap sa gitna ng ruweda at pareho ng nakahandang bitawan ang kanilang hawak na panabong at sa hudyat na nga ng sentensyador sa kanilang dalaway. Magkasabay na nga nilang binitawan ang dalawang panabong, hindi katulad ng naunang laban, Sir Jess, na agad-agad nilang inatake ang bawat isa matapos na sila ay bitawan sa gitna ng sabungan at pinapakiramdaman pa at binabasa muna ang kilos ng bawat isa dahil ang hiraw at ang panuksukan o sinibalang ay inatake agad nila ang bawat isa. Hindi lamang yung Sir Jesse Boy, parehong mabilis ang kanilang ginagawang pagbalo ng tari sa kanilang katawan. Parehong magaling, parehong sanay na sanay sa ganoong salpukan. Ngunit nang sabay silang bumagsak sa lupay, nakita ng lahat na parang naging hindi maganda ang pagkakabagsak ng sinibalang o panuksukan sa sahig ng sabungan. Kung baga sa tao, Sir Jess, ay na-outbalance ito. Nagpaika-ika na ito kung maglakad at parang meron itong daplis ng tari sa kanyang pisngi. Dahil may nakikita na sila Mang Roger na paunti-unti ng paglitaw ng dugo doon, maging ang kanyang tuka ay may bahid na rin ng dugo. Samantalang ang hiraw naman, Sir Jess, ay parang kabibitaw pa lamang dahil hindi man lang ito hinihingal na gaya ng panuksukan. Wala rin makikitang sinyalis sa kanya na meron itong tinamong tama ng tari sa kanyang katawan. Yan na nga ang sinasabi ko. Matatalo na kayo, mga iyo.
Pang-aasar pang pasigaw na pagkakasabi ng matanda sa kanila. Ngunit seryoso lamang na tinitigan siya ng antingerong si Mang Mando. Hanggang muling inatake ng dalawang mandirigmang mga panabong ang bawat isa sa kanila. Sigawan ang lahat, napapaiktad pa ang matanda na parang akala mo siya ang tinatamaan ng tali. Napapangingi pa ito. Muling magkasabay na bumagsak sa lupa ang dalawang panabong, ngunit pare-pareho na ang mga itong nanghihina. Halata na rin ang kanina'y matikas na hiraw ay bigla na lamang parang nanghina. Hindi lamang yun, Sir Jess. Kapansin-pansin rin na parang kalbo na ang balahibo nito sa parting ulo. Bukod sa ito'y kalbo na, duguan na ito at parang tapyas na ito. Doon lamang nila napagtantong tinamaan pala ito ng kumikintab sa talim na tari galing sa panuksukan. Muli na namang kinakitaan ng pagkadismaya at gigil ang matanda sa galit sa kanila nang magkasabay itong kinareho at pinagharap ng sentensyador, dahil kahit anong gawin ng sentensyador na gumanti ng tuka sa panuksukan ng hiraw ay talagang ayaw na nitong tumuka. Nakailang pilit pa sa kanya ang sentensyador, subalit talagang ayaw ng tumuka ng hiraw sa nasabing panuksukan. Sa halip ang ginawa ng hiraw ay humuni ito ng kak. Panalo ang panuksukan. Halos gumulong-gulong sa sahig ng sabungan ang tatlong sinamang Roger dahil sa idiniklara na nga ng sentensyador, at kanya pang iniangat ang panuksukan kung saan ang tinamong sugat ng panuksukan ay puro daplis lamang pala sa kanyang katawan. Halos yakapin na nila ang antingerong si Mang Mando sa sobra-sobrang pasasalamat nila dito. Ganoon naman talaga, Sir Jess, ang pakiramdam kapag ikaw ay mahilig sa sabong o isang magsasabong. Walang mapaglagyan ang saya. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bigla na lamang, Mga hinayo pa kayo! Ano ba ang ginawa nyo? Bakit pati ang aking hiraw na kinakatakutan ng lahat ng mga dayong magsasabong dito ay nagawang gapiin ang walang kahirap-hirap ng inyong walang kwentang panuksukan, ha? Sumagot kayo! Pastilan kayo, letse! Ang nanggagalaiti sa galit na pagkakasabi sa kanila ng matandang si Mang Baltasar habang nasa kanyang likuran ang kanyang mga kasamahan. Mga pare, ihanda niyong maigi ang inyong mga panabong. Ang pabulong na wika sa kanila ni Mang Mando bago niya ibinaling ang kanyang paningin sa nag-aalborotong matanda. Huminahon lamang po kayo, Tatang Baltasar. Wala po kaming ginamit na mutya. Nakita niyo naman po, di ba? Kung papaanong umatake ang inyong hiraw kisa sa aming panuksukan. Yun nga lang, ay natsambahan siya ng panuksukan. Sagot sa kanya ni Mang Mando, Wag na! Wag mo akong ginagago, iyo! Masama akong magalit, iyo! Baka kainin ko ang inyong mga lamang loob, ah! Sa sinabing yun ng matanday, nangilabot sila Mang Roger nang biglang may nagsalita ng pasigaw ng isa sa mga taga roon. Sige, pagpistahan na natin ang kanilang mga lamang loob. Total, piyesta naman sa ating baryo, di ba? Ha ha! Ang sinabing yon ng isa sa mga naroon ay sinundan din at ginaya na rin ng lahat ng mga naroon. Gustong-gusto nilang patayin sila Mang Roger at pagpistahan ang kanilang mga karne. Sandali, humidahon lamang kayo. Ang putol sa kanila ng sentensyador, dahilan upang tumahimik ang mga ito. Benedicto, anong ibig mong sabihin, ha? Huwag mong sabihin kinakampihan mo ang mga tukmol na ito. Tama ba ako, Benedicto? Ang tanong ng matanda sa sentensyador kung saan yun pala ang pangalan nito. Oo, Mang Baltasar. Dahil di ba mayroon tayong usapan?
Hindi tayo kakain ng karne ng mga ordinaryong tao, maliban na lamang kung siya'y isang antingero. Nagitla si Mang Mando nang kanyang marinig na sinabi yun ng sentensyador. Anong ibig niyong sabihin? Totoo palang mga aswang kayo? Ang nangangatal na tanong sa kanila ni Mang Roger. Oo mga Chong, huwag kayong mag-alala. Makakaalis kayo ng ligtas dito. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. May paniniyak na wika ng sentensyador sa kanila. Teka lang, bakit parang ayaw nyo sa antingero? Nauutal ding tanong sa kanya ni Mang Ensyong. Dahil ang mga antingero mga Chong, ang umubos sa aming mga lahi sa lugar na aming pinanggalingan at sa aming mga ninuno. At mga tayo lamang kami sa baryong ito. At ang mga naunang naninirahan dito noon ay ang mga sinaunang lahing aswang. Halos nanlaki ang mga mata nila Mang Mando nang kanilang marinig yon na sinabi ng sentensyador, dahil sa noon lamang nila narinig ang kwentong yon. At hindi niya alam kung sinong mga antingero ang binabanggit ng sentensyador na umubos sa kanilang mga naunang mga namayapang, mga ninunong mga aswang. Mang Baltasar, hayaan na lamang natin silang makabalik ng ligtas sa kanilang sariling baryo. Basta mga Chong, sana'y ikipot nyo ang inyong mga bibig sa mga katotohanang inyong narinig ngayon, ang paalalang wika sa kanila ng sentensyador. Pasalamat kayo mga iho, dahil mukhang hindi pa ninyo oras. Ang asik pa sa kanila ng matanda, inihakbang na nga nila ang kanilang mga paa, palabas at papalayo ng sabungan, at nang siguro'y may ilang distansya na ang layo nila sa sabungang iyon, nang biglang, Sandali! Sandali lamang! Sandali lang! Magkakasabay silang lumingon sa direksyon na pinanggagalingan ng tinig na iyon, at nakita nilang agresibong nakatitig sa kanila ang isang mamang nasa labas ng bakod. Ang magtataring yan, Benedicto, ay isang antingero. May diin at direktang wika nito, sabay turo sa direksyon ng antingerong si Mang Mando. Ihanda ninyo ang mga sarili nyo at huwag na huwag kayong hihiwalay sa akin. Ang pabulong na pagkakasabi ng antingero kina Mang Roger. Paano mo nasabing isa siyang antingero, Mang Tasyo? Ang paniniyak na wika ng sentensyador sa mamang nagsabing isang antingero si Mang Mando. Noong una, hindi ko ito pinansin. Subalit paulit-ulit ko siyang nakitang umuusal sa tuwing kinakabitan nila ng tari ang kanilang tatlong panabong. Tama, wala silang kargada o mutyang ikinakabit sa kanilang mga panabong. Dahil isang antingero ang magtataring yan, Benedicto. Nanlilisik na ang mga mata ng lahat ng mga tao doon, at ang lahat ng kanilang mga paningin ay nasa kanilang direksyon. At maging ang sentensyador na kanina'y kalmado lamang ay paunti-unti na itong kinakain ng galit ang kanyang hitsura, lalo na ang matandang talunang si Mang Baltasar. Sinasabi ko na nga ba, mga litsugas kayo, na mayroon kayong kung anong ginawang pangontra sa mutyang ikinarga ko sa aking panabong. Pero, di bali na, panalo pa rin kami dahil pagpepiestahan namin ang mga lamang loob nyo. Ha 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 ha. Ang wika sa kanila ng matanda. Huwag na huwag kang magpapakasigurado, Mang Baltasar. Dahil kung totoo ngang antingero ang lalaking yan, ay hindi siya basta-basta. Wika sa kanya ng sentensyador. Totoo bang isa kang antingero? Ang seryosong pagkakatanong ng sentensyador kay Mang Mando. Totoo yun, pero hindi ako kabilang sa mga antingerong sinasabi mong pumaslang sa inyong mga kalahi. Sagot niya sa kanya. Kung ganoon, totoo nga palang isa kang antingero at wala akong pakialam kung ano at saang lahi ka nagmula, dahil iisa lang ang tinitiyak ko ngayon, at yon ay mamamatay kayong lahat
Mang Baltasar, atakihin niyo sila! Pagkatapos na sabihin niyo ng sentensyador sa kanila, ay sabay-sabay na ang mga itong inatake sila Mang Mando. Nagkaroon ang mga ito ng mga nakakatakot na mga hitsura. Anyong tao pa rin ang mga ito kung titingnan. Ngunit namumula ang mga mata ng mga ito, lalong-lalo na si Mang Baltasar at ang naturang sentensyador na nagngangalang si Benedicto. Hindi naman nagpabaya sila Mang Roger sa pangunguna ng antingerong si Mang Mando, ay nagunahan na nga silang kumaripas ng takbo. Mabuti na lamang at malayo sa mga kabahayan ang pwesto ng sabungan, kung kaya't sa bundok o sa mga kakahuyan ay doon na sila nagpasyang tumakbo upang makalayo sa mga aswang ng baryong yon. Kitang-kita nila, Sir Jess, kung papaanong tumalon-talon na parang mga aso at mga unggoy ang mga aswang na nasa kanilang likuran. Ngunit habang tumatakbo sila ay kanilang nakita si Mang Mandong paisa-isa nang dinudukot at inilalabas sa kanyang dalang belt bag ang kanyang mga kakaibang mga kwintas, at pagkatapos ay isa-isa niya itong isinasabit sa kanyang leeg habang walang palya ang kanyang pag-usal ng mga kakaibang kataga. Patuloy sila sa pagtakbo upang makalayo sa baryong iyon, samantalang porsigido naman ang maraming bilang ng mga aswang na sila'y maabutan ng mga ito sa pangunguna ng matandang si Mang Baltasar at ng naturang sentensyador. Patuloy ang mga ito sa paglikha ng pag-angil at may ilang di pa na lang ang kanilang agwat sa kanila. Nanghihina man at parang mahihimatay na sila Mang Roger kakatakbo, ngunit pinilit nilang lumaban para iligtas ang kanilang mga buhay nang biglang tumigil sa kanyang ginagawang pag-usal ang naturang antingerong si Mang Mando at sinabi nitong, "Huwag kayong kumilos at huwag na huwag kayong maglikha ng ingay o magsalita. Ipatong niyo sa aking balikat ang inyong mga kanang kamay. Tigilan niyo ang inyong mabibigat na paghinga." Iyon na nga ang kanilang ginawa. Isa-isa nilang ipinatong sa balikat ng antingero ang kani-kanilang mga kanang kamay, habang bitbit ng kanilang kaliwang mga kamay ang bayong na naglalaman ng kani-kanilang mga panabong. Paano? Nasaan na sila? Bakit bigla-bigla na lamang silang naglaho sa ating paningin? Hindi maaari ito! Benedicto! Ah! Galit na wika ng nooy matandang taong aswang na si Mang Baltasar, at sila pala ay kabilang sa uri ng mga aswang na isang taong aswang. Nasaan yung tao ang mga ito? Ngunit mayroong mga matutulis na mga nakausling mga pangil, kukong mahahaba, bilugan, at mga nanlilisik na mga mata. Ngunit ang mas higit na nakakaagaw ng pansin sa kanila ay ang kanilang mga makakapal at dikit-dikit na mga mahahabang balahibo sa kanilang mga katawan, at kabilang sila sa mga uri ng mga aswang na kayang magpalit anyo kahit sa katanghaliang tapat. Kitang-kita nila itong nasa kanilang mga harapan at nagmistula silang invisible sa kanilang mga paningin dahil hindi sila nakikita ng mga ito. At mabuti na lamang at kasama sa ginawang usal ng antingero ang kanilang mga dalang panabong na nasa bayong, dahil kahit na anong gawing pagbubutak-butak ng mga ito ay hindi ito napapansin at naririnig ng mga naturang mga taong aswang. Ang iba sa mga aswang ay nakita nilang walang tigil sa pagpalingalinga sa paligid at kanilang hinahawi ang bawat makakapal na mga damo o talahib na kanilang nakikita sa pag-aakalang naroon sila. Nananatili lamang silang apat na nakatayo at walang kibo sa kanilang mga harapan na hindi sila nakikita ng mga ito. Sumisinghot-singhot pa sa hangin ang matandang aswang. Ganoon din ang ginagawa ng nasabing sentensyador na siya palang kinikilalang pinuno ng mga taong aswang sa baryong iyon. Dahil sa siya ang sinusunod ng mga ito, sinasabi ko naman sa iyo, Mang Baltasar,
Isa siyang antingero, kaya wag natin siyang maliitin. Malakas ang kutob kong may ginamit siyang orasyon upang hindi natin sila makita. Hindi lamang yon, natitiyak kong kalahi siya ng mga antingerong pumatay sa ating mga kalahi. Pagalit na pagkakasabi ng sentensyador sa matanda, kinabakasan naman ng matinding galit at panghihinayang ang nasabing matandang aswang dahil nabigo silang katayin silang magkukumpare. Bumalik na tayo dahil nasisiguro kong hindi na sila babalik pa dito. Tayo na! Sa sinabing yun sa kanila ng sentensyador ay nakita nila ang mga itong pabalik na sa kanilang mismong baryo. Palingalinga pa sa kanyang likuran habang naglalakad at banaag talaga ng matinding galit sa kanila at labis-labis na panghihinayang ang naturang matandang aswang hanggang sa ang mga ito'y tuluyan na ngang nawala sa kanilang mga paningin. Pinakiramdaman mo ng taimtim ng antingero ang aura ng mga aswang kung ang mga ito ay tuluyan na ngang nakalayo sa kanila at ng kanyang matiyak na wala na at malayo na ang mga ito'y saka na siya umusal ng mga salitang pampawalang bisa sa kanyang ginawang mataas na uri ng orasyong sa bulag. Pagkatapos ay nagpatuloy na nga silang naglakad ng kampante at normal na parang walang nangyaring kung ano sa kanila sa sabungan ng mga aswang. At sa halip na sila'y dumaan sa tamang daanan ay lumihis sila ng daan dahil yon ang sabi sa kanila ng naturang antingero. Sumorkat sila ng daan, Sir Jess, pabalik sa kanilang baryo. Ganap ng hapon ng mga sandaling yon at nakakaramdam na rin sila ng matinding gutom habang sila'y naglalakad sa medyong mapuno at madamong kagubatang yon nang walang ano-ano'y bigla na lamang nahulog sa isang may kalaliman o lagpas taong hukay itong si Mang Bruno. Dahil sa nagkataong siya ang nasa kanilang unahan, na alerto silang lahat dahil inisip nilang baka isa yung bitag nagawa ng mga aswang. Pumailalim si Mang Bruno sa hukay na parang hukay na katulad sa pinag-uulingan ng bao. Ngunit may napansin sila sa loob ng hukay na yon dahil may nakita silang di mabilang na mga buto at may mga botong galing sa isang sanggol. Mga bungo ng mga tao ang kanilang nakita doon at nagmistulan ng bakla sa kanyang inasal si Mang Bruno ng mga sandaling yon habang siya'y nasa loob ng hukay kasama ang mga naturang mga buto o kalansay. Dito pala nila inilalagay ang mga buto ng mga taong kanilang binibiktima at pagkatapos ay kanilang kinukunan ng mga mutya upang ipakain sa kanilang mga panabong. Ha 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 ha! Mga mahihinang klase ng mga aswang. Dinig nilang wika ng antingerong si Mang Mando at pagkatapos nilang pagtulungang iakyat pataas sa kanila ang nagngangangawa si Mang Bruno ay nagpatuloy na nga sila pauwi sa kanilang baryo. At ang nangyaring yon sa kanila sa pistahan at sabong sa baryo ng mga aswang at ang kanilang mga natuklasang ginawang kakaiba at hindi pangkaraniwang ginawa ni Mang Mando ay hindi na lamang nila ipinaalam at ikinuwento sa iba dahil maaaring hindi maniwala ang mga ito. Sa halip ay isipin pa ng mga ito na nagsisinungaling o gumagawa lamang sila ng kwento. Ngunit marami silang naririnig sa mga taong minsanang napapagawi sa baryong yon na sinasabi ng mga taong ito na aswang daw ang mga tao o mga residente doon. Napapangiti na lamang sila Mang Roger sa kanila at ang tungkol sa mga orasyong ginamit ni Mang Mando sa panabog na kanyang tinarian ay ipinaliwanag ni Mang Mando sa kanila kung anong klaseng orasyon at sinagot naman si Mang Mando ng kanyang tiyuhin na isa ring antingerong tulad niya. Subalit higit na mas mataas ang antas ng nalalaman nito kaysa kay Mang Mando. Sinagot siya ng kanyang tiyuhin nang minsang kanya itong tinanong kung sino ang mga antingerong pumaslang sa mga lahing aswang noong taong kabataan pa ng kanyang tiyuhin. At doon, Sir Jess,
Isang revelasyon ang kanyang natuklasan dahil ang kanyang lolo pa lang, isang tanyag na antingero noong panahong yon, ay isa pala sa mga antingerong napasama sa pagpaslang sa lahat ng mga lahing aswang o ng mga kalahi ng matandang si Mang Baltasar at ng nasabing sentensyador. Noong kalakasan pa at nabubuhay pa ang kanyang lolo nga antingero, Sir Jess, minsan pang nakita nila Mang Roger sa kanilang baryo ang kanilang kakilalang nag-anyaya sa kanila. Ngunit hindi ito makatitig sa kanila ng diretso at palagi itong umiiwas sa kanila sa tuwing nakakasalubong nila sa daan. Pare, kailan ba ulit ang piyesta sa inyo? Bala kasi naming dumayo sa inyo ng sabong. Kasama ang aming kumparing magtataring, isang antingero. Tanong ni Mang Roger Sir Jess, noong minsang nakita niya at nakasalubong sa daan ang kanilang kakilalang nag-anyaya sa kanila noon sa nasabing piyestahan at sabong sa baryo ng mga aswang. Tunay nga, at sabyang napakahiwagan ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanmay hindi kayang ipaliwanag ni numan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po.